Ito po, gusto ko talagang malaman kung dahil ako po, meron din akong sariling aso, meron akong alaga. Ito po bang sakit na ehrlichiosis ay nakakahawa sa mga tao? Ayun, ano yun? Sige. Oo, maganda siyang tanong dahil ang sagot dyan ay oo. Nako! Oo. Lately, actually kaya nagkaroon siya ng napakaraming interest dito sa sakit na to ay dahil nalaman nila na nakaka-apekto din to sa tao. Dati kasi, ang alam nila sa hayop lamang. Siyempre, pag sa hayop lang at hindi na-apekto ng tao, medyo hindi masyadong nag-aaralan. Pero ngayon, na nalaman nilang sa tao, andyan na, napakarami nang gusto mag-aral sa dahil concerned ka na sa sarili mo, of course. At alam mo na laging at risk ka dahil may mga aso sa paligid mo. So, oo, nakaka-apekto siya sa tao. Paano naman po natin maiiwasan or ano po yung maipapayo nyo sa mga dog owners para maiwasan o malunasan ang sakit na ehrlichiosis? Ang una-una, siguro tingnan muna nila yung sarili nila kung dapat alam nila kung ano yung mga senyalis ng sakit. Tama po. So, ang mga senyalis ng sakit sa tao ay kagaya din ng sinabi ko yung sa aso. Meron siyang lagnat, meron siyang panghihina, meron siyang hindi siya masyadong kumakain. Tapos, ang isa pa, oo, yun. Sumasakit talaga yung ulo niya sa tao, of course. At saka, ayun, sumasakit din yung, madalas na nararamdaman nila na para silang masakit ang tiyan, pero hindi lahat ay dinadiarrhea. More on parang sharp pain na kagaya ng sa appendicitis. So, biglaan talaga po. Oo, saka yung hindi masakit yung tiyan. At saka, yung isa pa ay nagkakaroon sila ng mga rashes sa pangangatawan. Dahil naapektuhan din nito, kagaya ng sa aso, naapektuhan din nito yung mga dugo sa katawan, bumabagsak din sila. Kaya makita mo rin yung mga pasa-pasa sa katawan ng tao. Well, basically, pareho na naman sila eh. So, well, kung meron kang aso, tapos merong sakit na ganito, yan, ehrlichiosis, ganito ang kanyang signs. Ako siguro maganda rin ko tingnan mo kung pareho kayong kung mayroong ganon. In terms of treatment, almost similar din. Pero siyempre, yung binigay ng veterinaryo para sa aso, ay huwag mong sasaksak sa'yo. Tama po, diba? Itong sakit na to ay nagmumula sa garapata ng aso na pag kinagat ang tao, maaari siyang ma-infect. Oo, tama yun. Actually, yan yung isang question or isang bagay na nakakalito sa sakit na to. Ang transmission niya or ang paraan ng pagkakahawa ng tao ay hindi sa pagkagat ng aso, kundi sa pagkagat ng garapata ng aso. Yung garapata ng aso. Of course, kung dala ng garapata na yun yung sakit na galing sa aso, mahahawa yun yung tao. So, ang kailangan ng yung nabanggit ni Dr. Baticados na gamot, yun ay doxycycline. Yun ang madalas na ginagamit sa tao, ginagamit sa animal. Magkaiba nga lang ng formulation, and yung kung gaano karami, at saka magkaiba ng packaging. Of course. So, hindi namin nire-recommend na yung gamot ng aso ay gagamitin ng tao. hindi yun pwede. Ang isa pang pwedeng gawin, ang pinakamainam dyan ay yung pag-control ng mismo. Tama po. Paano mako-control or itong sakit na to, paano maiiwasan? Yun. So, well, pinaka-importante, no? Tuloy sa tao, dapat meron sanang regular din na check-up. Yung kanyang yung mga aso, no? I'm not saying na dali mo doon every week or ano, but make it a habit na tapos sa pag-control ng mga ticks, napaka-basic na kanya, no? So, well, kailangan nating paliguan yung aso. Tama. Especially kung dinala mo yun sa labas, na pinasyal mo kasi minsan nasa mga kanyan sa mga grasses, kung saan dyan mga sa walls, no? So, mamaya napadaan din yung aso,
biglang sumakay yung ticks. No? At kung meron kang bahay, meron sa panela kung sa aso niya, at ang daming garapata, chances are, pwedeng mag-akit bakod yung garapata. No? And siguro magugulat ka na lang, nandun yun sa mo, sa may garahe mo, sa may kotse mo, or umakit na papasok ng pangbahay mo. So, marami naman pwedeng gamitin. No? You can also opt to using natural products. Pwede ka mag-boil ng kontakawate tapos i-spray mo dyan. No? O kaya, meron naman mga spray para siguro yung commercial na mas mas convenient to use. Ayun. So, yan. Basically, yun po. Maging maging clean. Ayan. O kapag clean yung amo, tingin ko maging clean din yung aso. No? Tama nga naman na ang kalinisan ay kalusugan talaga. So, kailangan nating maging malinis sa ating mga katawan at pati rin sa ating kapaligiran. Maraming salamat po, Doc Abby at Doc Warren, sa impormasyong na ipamahagi nyo sa amin sa araw na to. Maraming salamat. Maraming salamat.